parang vindicated na naging maingat nga yung Senate dahil paano kung tinapos niyo yung trial, kinonvict niyo sa BP Sara, and then ganito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? I would not say na vindicated ang Senate leadership dito sa ruling ng Korte Suprema. Dahil nga separate and co-equal branches kami, so meron po kaming in a way separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pagdesisyon ng trial calendar. Pero definitely, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa konstitusyon na commence trial forthwith noong Pebrero, ay mas nakausad na kami sa ngayon at mas natutupad na namin ang aming obligasyon sa ating mga kababayan na pati sila, hindi lang kaming mga senator judges, pati yung ating mga kababayan ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now. Anyway, okay, about impeachment. Amar. Okay. Yes po. Po. Sen, nung Tuesday daw po kasi meron ng plano na tumayo mag-motion to dismiss yung impeachment complaint dahil nga dun sa Supreme Court ruling. So pag nangyari po ulit yan sa sa August 6, ano po yung magiging action po ninyo? O pag nangyari po yan, pagdedebatihan talaga namin yan. At handa po ako, handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinyon, at kung talagang ipilit sa botohan, bawat naming boto, kaugnay niyan. Personally, hanggang ngayon premature kung maghahain ng o pagbobotohan ang motion to dismiss. Kasi anong i-dismiss namin kung hindi pa isang pirasong ebidensya o isang warm body na witness ay di narinig pa naming mga senator judges. To say kayo po personally, ang sabi nyo nga po premature, so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6? So it's safe to say that, pero ayoko namang i-preempt kung talagang gagawin na nila sa August 6 or not. Basta't yan ang napagkasunduan naming petsa at yan din ang pinaghahandaan naming maigi bawat isa sa amin. Okay, ma'am, additional about impeachment. Ma'am, naglabas na po kayo ng joint statement with Sen Kiko and Sen Bam about your feelings on the ruling of the SC. May plano po ba kayo na gumawa ng isa pang joint resolution dito to express the sense of the Senate? Mayroong draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng ilang mga senador. Kasama po ako. Yes. Ano yung lalaman yun? Well, yung laman nun ay may ilang highlights na naisama dun sa statement na i-release. And I believe makakasama po yun sa maraming argumento, opinion at eventually kung ipipili talaga boto pagdating sa August 6. Basta't yan yung kumbaga D-Day na pinupuntahan naming lahat dahil yan ang napagkasunduan ng buong Senado. Ma'am, yung resto, ano po yung hinihiling niya? Ano yung prayer niya? It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Ma'am, ilan kayong mga senator? Hindi ko, kasi may ibang senador na nangunguna sa pag-draft niyan, so hindi ko alam kung ilan na ang pumirma dyan o ilan yung final number na magpipirma. Headed by Senator Kiko Pangilinan, ma'am? Pwede niyo po siyang tanungin dyan, yes. Okay. How about the filing an MR? Would you want to be part of any move to file, or are you going to spearhead filing an MR dun sa ruling ng court? Well, regarding a motion for reconsideration, ang nabalitaan ko ay yung House ang nag-anunsyo na sila'y
magfa-file ng motion for reconsideration. Alam po natin na meron silang 15 araw mula nung lumabas yung ruling ng Korte Suprema para ito ay gawin. And I hope na pagdating ng aming debate dito sa Senado sa August 6 ay makakapag-refer na kami sa kung anong magiging laman, sa kung anong MR ang maaari nilang i-file within this period. Kung kami sa Senado ay maghahain din ng MR, in principle, isang possibility o option din yan, pero wala pang pag-uusap o matibay na pag-uusap tungkol dyan. Pero ma'am, yung dinadraft na resolution, sa tingin niyo pwede yung makatulong sa House sa kanilang ifa-file na MR, yung laman nun? Kasi I would imagine na dahil yung dinadraft na reso dito ay may references sa ilang mga dating justices, I would guess, hindi ko alam, pero I would guess na posibleng references din yon sa MR ng House. Pero hindi ko alam dahil dito naman ako miyembro sa Senado at hindi doon sa House. But I look forward na kung magfa-file sila ng MR, it's more na naglo-look forward ako na makakapag-refer kami doon sa MR nila dito sa aming debate sa August 6. by next week, ma'am, maifa-file na yung reso na dinadraft ngayon? Pwedeng itanong yon doon sa pangunahing nagda-draft ng reso na iyon. Okay, Raymond, and then Dexter, and then balik kay Amor. Ma'am, whatever would be the result ng voting sa August 6, medyo mahaba pa yung February 6 kung sakasakali na pwede pang mag-file as per the SC decision. Pero merong mga idea kasi na hindi lang naman daw kasi impeachment yung pwedeng gawin para maka-exact ng accountability from the Vice President. Now, are you supportive of any move coming from other agencies para make accountable ang Vice President doon sa mga supposed anomalies where she was accused of dito sa impeachment as part of the articles of impeachment? Bukas naman sa kahit sinong government agency o institution at lalo karapatan ng mamamayan na pwedeng singilin kahit sino sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, sa aming accountability habang hinahawakan namin yung public office. Of course, inaasahan ko pa rin at ipaglalaban namin na ituloy yung impeachment process bilang siguro ito na yung isa sa pinakamataas at mahalagang proseso ng pagsingil ng public accountability. Hindi ko pa kino-concede na matutuloy na talaga yung botohan dyan sa August 6 dahil magdedebate pa kami. Pero kung anuman ang mangyari at hindi mangyari sa August 6, kung ang susunod na timeline o horizon na titignan ng mga advocates ng public accountability ay February 6, hindi naman po nauubos yung fighting spirit at yung energy ng mga advocates of public accountability. So, anumang front yan ng pagsingil ng accountability na iyan, umaasa ako na laging magiging handa at laan ang lahat. Okay, Dexter. Good morning, Sen. Good morning. Balikan ko lang po yung Joint Resolution number 1 dahil kasama dun sa sinusulong dun sa Open BICAM ay para maiwasan yung mga nasabing insertions. Ito ay para sa 2026. That's 2026, correct. GAA. Simula sa GAA doon. Ano naman po yung sa tingin nyo mga pwedeng steps na gawin ng Senado para naman dahil nandiyan na yun sa 2025 may mga insertions at kasama yan sa mga napuna ng Pangulo. Ano po sa tingin nyo ang para na mahalungkat at ma-expose bukod dun sa sabi ng Pangulo na pinasasubmit niya at i-publicize yung mga sangkot dun sa mga nag-insert? Mabuti nga na binanggit ni Presidente iyon sa kanyang SONA o nag-refer siya doon, and in particular binanggit niya yung pag-audit at pagsingil ng accountability at pagpaparusa sa kung sino man ang maaring may krimen kaugnay partikular sa flood control project. So mabuti kung mangyari yun para
mailabas na lahat ng mga ebidensya. At sa kasalukuyang ginagastos na 2025 budget, of course, inaasahan ko na yung Commission on Audit ay laging laan na i-audit yan at gawing available sa amin dito sa Senado, lalong-lalo na sa minority, para magamit namin gabay sa pagdebate pagdating ng budget debates later this year tungkol sa 2026 budget. Paano po natin matitiyak yung kakaroon ng open BICAM para dun sa susunod na budget, yung pagka-transfer ng mga, alam mo yun, yung para punta dun sa mga bagong insertions, tatanggalan ng budget yung isang departamento, halimbawa yung sa PhilHealth, ilalagay sa mga ganitong insertions. Paano po, makakatulong po yung Open BICAM doon? Makakatulong ang Open BICAM para siguruhin na bukod sa due diligence na dapat ginagawa naming mga mambabata sa budget making, andun din yung people's participation, pati sa budget making process. Na kahit sino sa kanila, mga organisasyon ng mamamayan, mga budget reform advocates na gustong mag-observe hanggang sa Bicameral Conference Committee on the Budget ay pwede nilang gawin in person o kaya online. Sila po'y i-furnish din ng minutes nung budget BICAM process at magkakaroon sila ng kopya, hard copy man yan o e-copy ng matrix, comparative ng House at Senate versions ng budget at kung papaano nireconcile yung mga magkakaibang provision yan sa ating GAA. Mambilang tugon dun sa nasabi ni Presidente sa SONA na pananagutin yung mga sangkot sa mga katiwalian, kickback, kalokohan sa flood control projects. According to Senate President Chis Escudero, magpa-file siya ng proposed bill na ipagbabawal yung mga politiko, mga kamag-anak na maging contractor or supplier ng mga government projects like flood control. Sa tingin niyo magandang panukalang batas ito, ma'am? Opo, pwedeng maging magandang companion measure yan sa proposed Senate Joint Resolution number 1. And pwedeng simulan yon na paglagay ng guardrails talaga na yung mga grupo na may vested interests tulad nung nabanggit na contractors ay magkaroon ng firm parameters na hindi magkaroon ng undue influence halimbawa sa legislation or kahit sa representation sa loob ng legislature para pati sila bilang dapat private sector ay magkaroon ng accountability dun sa pag-participate naman nila sa government programs tulad ng infrastructure. And of course, kung gusto nating kontrolin o ipagbawal ang partisipasyon naming mga nagtatrabaho sa gobyerno dun sa public works, kailangan siguruhin din na hindi lang gagamit ng mga palusot tulad ng paggamit ng mga dummies. So dapat mayroon talagang disclosure para magawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin, siguruhin na may good faith ang lahat ng stakeholders dyan, alang-alang sa ating mga mamamayan na silang nagbabayad ng buwis para sa lahat ng ito. Mhm. At ma'am, aware kayo na meron talaga ng mga politiko may kamag-anak na contractor. So sa tingin nyo, mahirapan ba itong makapasa, itong panukalang batas na ito? Well, of course, may kasabihan na no one legislates against one's own interests. Pero narinig naman po namin lahat sa SONA yung sinabing iyon ni Presidente. And dapat naman siguro sumunod, hindi lang ang majority, pero ang lahat. Alang-alang din sa kung gustong mag-iwan ng mas maayos na legacy para sa mga susunod na taon. Amor. Ma'am, balikan ko lang po yung dinadraft na resolution on impeachment. In general, ma'am, can we say na it is seeking for the Supreme Court to reconsider its ruling? Yan po ba yung in general na prayer niya? Yung resolution na dinadraft na iyon,
as I remember from nung pinirmahan ko yon, ay nagre-refer sa mga payo, mga gabay na mga dating justices. So syempre, sila dahil galing din sila sa Korte Suprema, meron silang tamang timpla ng disposisyon